Good morning po. Tayo po tayong lahat para manalangin. Father, we come before you, Lord God, and glorify your name in our midst. There is no other God but you are, Lord. There is no other name that should be lifted up but the name of Jesus. Jesus, you are enthroned in this place. And we ask for your Holy Spirit to be upon us, O Lord, to be upon our midst, to be in our midst, knowing, O God, that with the flesh we profit nothing, but with the working of your Holy Spirit, we will benefit, O Lord. Let those who have ears listen to what the Holy Spirit will say in our midst, O God. Allow each one to be open, allow each spirit to receive what you want us to receive. And we continue to glorify your name, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sa mga nagdaang halos 8 buwan, nanahimik ang mundo mula sa ingay. At alam naman po natin ang kadahilanan sa lahat ng ito. Ang mga bagay pong nangyayari sa ating paligid, sa mundong ating kinalalagyan, ay nagsasabi sa atin na dapat na tayong maghanda. Sino po ang nagbabasa ng Bible dito? Dapat lahat. Pakitaas nga po yung nagbasa kaninang umaga, ang kamay ng nagbasa kaninang umaga. Baka yung iba mamaya o mamayang gabi. Huwag naman po sanang tuwing Sunday lang natin nabubuksan yung Bible natin, ha? Kasi ang marumi daw na Bible, malinis na buhay. Yung malinis na Bible, maruming buhay. Kaya po dumudumi yung Bible kasi may mga marka. Yung unang-unang Bible ko po King James yun Yun yung binigay ng Lord sa akin. Pati po dun sa side may sulat kung anong date at kung ano yung na-receive ko. Huwag po nating hayaan ang ating mga sarili ignorante sa kung ano ang kalooban ng Diyos. At malalaman po natin ang pure, dalisay na kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita na nasa Biblia. Pakisabi doon sa katabi mo, huwag mo nang tapikin. Basa-basa lang, ha? Gawan ng time. Huwag kapag may time. Kundi gawan ng time ang pagbabasa ng Bible. At dahil nga po sa malapit na ang sinasabing end of the days and ang end of the time, ang mga huling araw sa mundong to, meron po tayong dapat na paghahandang gagawin. At ang pinaka-goal ng mga totoong anak ng Diyos, ulitin ko po, ang pinaka-goal ng totoong anak ng Diyos ay yung purity. This should be our goal. Our purity. Dahil sa mga huling araw, gusto ng Diyos na may paghahanda tayong ginagawa. Purity of our heart is our goal as we prepare for the second coming of the Lord. Sino po yung naniniwalang babalik uli ang Diyos, ang Panginoong Jesus? Babalik po siya. At sino daw yung babalikan niya? Tayo na mga mananampalataya. Kaya lamang, we cannot afford to miss the opportunity that God is giving us in this preparation. May paghahanda tayong dapat gawin kasi babalik siyang muli. Pero yung mga babalikan ng Lord ay yung mga taong nag-prepare para sa kanyang muling pagbabalik. There should be a preparation. At bilang mananampalataya, ano na ba yung preparation na ginagawa mo? What is your preparation now for the second coming of the Lord? Ano na yung paghahanda na ginagawa natin kasi alam nating babalikan tayo ng Panginoong Jesus? Hindi ito panahon ngayon ng pagpapoint ng finger sa ibang tao dahil we are accountable to ourselves. This is not the time to point fingers or look at other people, for we are accountable at ourselves. Asya ganito, asya ganon.
dapat ganito yung ginagawa niya eh. This is not the time. We need to look at ourselves. Ako, pag dumating ba to, oras na to, o mamaya ang Panginoong Jesus, kasama kaya ako? Kasama kaya ako? We are in the end times, and as people of God, we need to prepare ourselves. And purity of heart is our goal for the second coming of the Lord. At ang purity ng heart, hindi yan makikita ng tao. Tama po ba? Hindi yan nakikita sa panlabas. Tanging ang Diyos lamang ang nakakakita ng kung ano ang laman ng puso natin. Kung ano yung ating iniisip. Pwede tayo mag-suspetsya o mag-isip na ito yung laman ng puso niya, ito yung nasa isip niya, pero laging haka-haka lamang ang lahat. For God alone knows our heart, and God alone knows what we are thinking. Our goal is the purity of our heart. We cannot afford to miss the opportunity God is giving us in this preparation. Alam niyo po ba, sino yung gumagawa ng mga mabubuting bagay dito? Kasi alam niya para kay Lord to. Pakitaas nga ang kamay. Ay, wala. Ayan, merong isa na yung iba. Dapat we can never be saved by our good works. But our good works should be a result because we are saved. Hindi tayo maliligtas ng ating mga mabubuting gawa kahit gaano pa karami ang ginagawa nating mabuti. Pero ang ginagawa nating mabuti, dapat resulta to. Kasi tayo ay mga taong iniligtas mula sa kasalanan at mula sa kamatayang walang hanggan. We are saved, that's why we are doing good works. But the good works that we are doing is not a guarantee that we are saved. Paano nga? Tingnan nga natin, parang nagkalito-lito na doon, no? Our good works will never save us. Because man sees the outside appearance, but our God looks intently at our heart. God is not just looking at our heart, God looks intently at our hearts. Intensyon at nakatuon talaga ang paningin ng ating Ginoo, ng ating Diyos na buhay sa ating mga puso. Not in the things that we did, not in the things that we do, not in the things that we will be doing. Hindi nakatingin ang Diyos sa mga bagay na ginawa nating mabuti sa nakaraan, ginagawa nating mabuti ngayon, o gagawin nating mabuti sa mga susunod na araw. Dahil ang tinitingnan ng Diyos, kung ano yung nasa puso natin, kung bakit natin ginagawa ang mga bagay na yon. God is not looking kung gaano karami ang binibigay mo kapag tithes and offering. God is not looking kung gaano ka tumulong sa ibang tao. Ang tinitingnan ng Diyos, ano ang nasa puso mo kapag ginagawa mo yung mga bagay na yan. What is our motive? What is the content of our heart? If we are doing things, good works, yung puso ba natin nananatiling dalisay, nananatiling pure as we are doing those things? Bakit kaya? Kasi sabi sa Matthew chapter 7, verse 21 hanggang 23. Salita po ng Lord ito, ha? Hindi po si Abby ang nagsabi nito. In His Word, kaya tinanong ko sa inyo kanina kung nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. Kasi kapag binabasa natin ang Word of God, dito natin makikita ang ating sarili. If we are really aligned in the will of God, if we are aligned in the holiness of God or not. Sabi dito, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. On that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name and cast out demons in your name and do many mighty works in your name? And then
will I declare to them, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. Tagalogin ko po ha. Hindi kada isang nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa loob ng kaharian ng kalangitan. Kundi sa gumagawa lamang ng kung ano ang gumagawa lamang ng kagustuhan ng Ama kong nasa langit. Maraming magsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi ba't sa iyong pangalan ay inihayag namin ang mga bagay na darating? At sa iyong pangalan ay nagpalayas kami ng mga demonyo. At sa iyong pangalan ay gumawa ng maraming himala. Pero, sa pagkakataong iyon ay ipapahayag ko sa kanila na di ko kayo kailanman kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong namumuhay ng walang kinikilalang batas. Ang sakit, ano? Lumayo kayo sa akin, kayong walang kinikilalang batas or lawlessness. Ang sabi ng salita ng Diyos, na ang Panginoong Jesus mismo ang nagsasalita, hindi daw lahat ng tumatawag sa Kanya, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit. Kundi yung mga tao lamang na nakikinig at nagsasagawa ng kung ano ang Kanyang sinabi. Dahil sa araw na yon, sa huling araw, sa araw na yon, maraming magsasabi sa Kanya, Panginoon, Panginoon, nag-prophesy ako, nag-preach ako, nag-evangelize nga ako eh, nag-cast out nga ako ng demons, yung buhay nga, yung patay nga na buhay, yung bulag nakakita, yung bingi nakarinig, yung pilay nakalakad. Pero anong sagot ng Panginoon? Sa araw na yon, sabihin niya, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo kilala. Kayo na mga gumagawa ng hindi ayon sa kasulatan o ayon sa batas. So our good works is not a guarantee of our salvation. For God looks intently at our heart, in our heart. Man looks at the outside appearance. Uy, ang galing niya, pag nag-lay hands siya, tumba. Siguro tinulak. Pag nag-lay hands siya, talaga naman, nanginginig yung bawat i-lay hands niya. Pag nagpalaya siya ng demonyo, yung demonyo sumusunod sa kanya. Uy, ang galing naman. Talaga namang napaka-generous nitong taong to. Hindi pala yun ang basehan. Natutuwa ang tao dahil dun sa mga bagay na ginagawa natin, pero ang Diyos tinitingnan, ano ba yung nasa puso natin habang ginagawa natin yung mga bagay na yon. We should have the goal of purity of heart. This is our preparation for the second coming of the Lord. And we should not miss the opportunity of preparing ourselves by making our hearts pure before His presence, before His sight. Alam niyo po, nasa lahat ng nangyayari sa mundong to, at ang Lord ang magpapahintulot sa lahat ng mga nangyayari sa mundong ito, may reason siya. To expose our hearts. To expose kung ano yung laman ng puso natin. Sa lahat ng nangyayari, mundo man ito, sa sarili man natin, sa pamilya man natin, sa church man natin, God is allowing these things to expose us. To expose the content of our heart if we are indeed have a pure heart. Kasi yun yung goal, di ba? Hindi makikita kung ano talaga tayo kapag wala tayong pinagdadaanan eh. Dadaan tayo doon, walang exempted, lahat dadaan doon. Pero, gusto lamang ma-expose ang Lord. Hindi i-expose yun ng Lord para ipahiya tayo. Ulitin ko ha,
Hindi i-expose yun ng Lord para mapahiya tayo. God is allowing things to be exposed for God's people to amend their ways. Inaalaw ng Lord na ma-expose ang tunay na kalagayan ng puso natin para mabigyan tayo ng pagkakataong magbago, magsikap na kumawala sa kung sino tayo at kung ano yung kalagayan natin, kung ano yung nasa puso natin. God is allowing things around us. Situation, personal, worldwide, family, church, even our government. God is allowing these things to expose the church, to expose God's people, to expose the content of the heart of God's people, in order for the people of God to have the opportunity to amend our ways. Wala pong exempted yan, lahat tayo. Gusto ng Lord magkaroon ng pagbabago. At hindi magkakaroon ng pagbabago kung hindi mag-e-expose ang Lord kung ano ang tunay na kalagayan natin. Tuloy pa po natin. Sa Matthew chapter 13, nung binigay ng Lord to, naaliw ako eh. Kasi parable to. Matthew 13 verse 24 to 30. Nabasa nyo na to dun sa mga nagbabasa ng Bible. Ito yung parable of the wheat. Sabi dito, He put another parable before them, saying, The kingdom of heaven may be compared to a man who sowed good seed in his field. But while his men were sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat and went away. So when the plants came up and bore grain, then the weeds appeared also. And the servants of the master of the house came and said to him, Master, did you not sow good seed in your field? How then does it have weeds? He said to them, An enemy has done this. So the servant said to him, Then you want us to go and gather them? But he said, No, lest in gathering the weeds you root up the wheat along with them. Let both grow together. Litin ko ha. Let both grow together until the harvest. And at the harvest time, I will tell the reapers, gather the weeds first, and bind them in bundles to be burned, but gather the wheat into my barn. Yung interpretation po ng parable na ito, nasa Matthew chapter 13, verse 36 hanggang 43. Pero, ikwento ko po para sa Tagalog para masigit nating maunawaan. Merong isang may-ari ng lupain. At yung lupain na yon, ginagawa niyang taniman ng wheat, trigo. At dun sa kanyang pagtatanim, may mga kasama siya. May mga katulong siya sa pagtatanim. So pagkatapos niya magtanim, tulog siya. Hindi naman kagad sisibol yun, di ba? It will take time para sumibol yun at tumubo. Pero, pagkatapos niya magtanim, meron na sigurong naka-assign para magdilig, maglinang ng lupa o ng lupa para masiguradong tutubo yung trigo. Kaya lang, yung mga tagapag-alaga ng pananim, napansin nila, bakit may kahalo? Trigo ang tinanim ni Master. Bakit may damo? Ano yung masamang damo na pumapatay sa weeds? Sa trigo? Weeds ang tawag, hindi ko alam kung ano sa Tagalog. Si Pastor mahilig magtanim niyan eh. At dahil sila isanay na magtanim, alam nila may kahalo. Mukhang pag tiningnan mo ang tubo ng trigo sa weeds, sa simula, mukha silang magkapareho. Kasi pareho ang dahon, pareho ang tangkay. Sa harvest mo malalaman kung ano ang weeds at trigo. Pero yung mga tagapag-alaga, alam din nila na masama ang weeds sa wheat. Kasi yung sustansya ng lupa, kukuhanin, aagawin sa halip na concentrate na sa
wheat lamang mapupunta, sa trigo lang mapupunta. In other words, nagsumbong sila doon sa master nila. Master, di ba wheat, trigo yung tinanim mo? May mga damo po, may mga dayami po doon. Ano pong dapat nating gawin? Bunutin na po ba namin yung weeds? Dahil matalinong tagapagtanim ang master, sabi niya, wag. Kasi baka sa pagbunot nyo, kasi possible pa lang di ba? Magkapareho, magkamuka. Possible pa lang. Wag. Baka sa pagbunot nyo, mabunot nyo yung trigo. Madamay ang trigo. Kasi kapag pinunot na yung damo at yung dayami, purposely, susunugin na yun dahil wala naman pakinabang yon. So kapag sa pagbunot, sa simula pa lang ng pagtatanim at pag nabunot ang wheat, kasama din sa masusunog yung trigo. Kaya sabi ng master, wag mong papakialaman. Hayaan mo silang sabay tumubo at lumago. Hayaan mo silang sabay. Dahil sa pagdating ng anihan, makikita talaga kung sino ang trigo at kung sino yung damo. Bakit? Ang trigo may bunga. Ang damo wala. Madali na ma-identify. Wheat ka, diyan ka muna. Ay, damo ka, alik ka. Bunutin kita, sagabal ka. Sa pag-harvest, pandumi ka lang sa pag-harvest. Bakit? Ang damo hindi kasama sa harvest. Tanging ang trigo lang ang kasama sa harvest. Doon sa Matthew chapter 13, sabi ng mga alagad, ano po ba ang interpretation nun? Sabi ng Panginoong Yesus, sa huling araw, ihihiwalay nga daw di ba, ang wheat sa damo. At yung wheat dadalhin sa barn, sa imbakan, pero yung damo tatapon at susunugin. Mga kapatid, parang sa buhay din natin yan, daming tinanim ang Lord. May wheat, kaya lang ang enemy, the enemy of our soul, will put seeds which come not from the Lord. Na pandumi para sa atin. Personally. Pero sa kanyang iglesia, ito yung truth. Sa kanyang iglesia, naglagay ang Diyos ng mga tunay na anak niya. Gusto niyo makapakinggan? Masakit to. Mga tunay na mga anak niya. Nagtanim siya sa mga tao ng buhay sa pamamagitan ng pagtanggap kay Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon ng kanilang buhay. The life which comes from God. May life na ibinigay. Pero, the enemy also allowed people to go in the church, which is not the planting of the Lord. Ngayon magkakasama tayo. Walang masyadong kita o hindi masyadong halata kung weed tayo or wheat tayo. Iaalaw ng Lord sa loob ng church, sabay tumubo. Pero hindi tatanggalin muna ang weeds. Kahit panggulo, pandumi ang weeds. Alam niyo kung bakit? Baka kasi sa pagtanggal, yung totoong wheat matanggal. At bakit nandun? Baka kasi alam naman natin, binabago tayo ng Lord araw-araw. No one is still perfect. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka pa perfecto, kaya marami ka pang palpak. Tama po ba mali? Ako, ang dami ko pang palpak. Aminado ako dyan. Tanungin niyo yung kapatid ko dun. Nasa likod ni pastor. Dami ko pang palpak, lalo. Kitang-kita yan kapag nasa loob ng bahay. Yung mga kapalpakan natin. At kitang-kita yan kapag tayo'y nag-iisa. The way we think, the way we do things. The content or the motive of our hearts. Kitang-kita yan Sa ating pananalita, sa ating mga ginagawa, sa ating mga reaction, kitang-kita yan. Binabago tayo ng Lord. Pero ang mga totoong itinanim ng Diyos, hindi lamang nagbabago, may bunga sa kanyang kinabuhi. May bunga sa kanyang buhay. May pagbabagong nakikita. Yung bunga ng banal na spirito, nakikita sa kanya. Nauuna na ako sa outline ko.
Bakit? Sabi ng Lord kasi, not all who calls Him Lord, Lord, will enter into the kingdom of heaven. Sabay, simula pagkabata na sa loob na ng church. Simula pagkabata, nagba-Bible school na, sa Sunday school na, nagdi-BBBS na. Pero at the end of the time, doon pa lamang mapapangita sino ba talaga yung kay Lord at kung sino yung hindi kay Lord. Pero ang kagandahan Lord, lang doon, God knows who are His. Kilala ng Diyos kung sino ang para sa Kanya. At kung sino ang para sa Kanya ay lumalakad sa katwiran at lumalakad sa kabanalan. Sa Matthew chapter 7, verse 18, verse 20, up to 20. A good tree cannot bring forth evil fruit. Neither can a corrupt tree bring forth good fruit. Every tree that brings not forth good fruit is cut down and cast into the fire. Therefore, by their fruits you shall know them. May similarity ba ang principle dun sa parable of the wheat? May similarity, di ba? Yung weeds, dahil hindi siya namumunga, bubunutin siya, ika-cast out at susunugin. Dito, yung sanga na hindi namumunga, puputulin at susunugin. Parehas lang eh. Kasi ang Biblia, hindi niya kukontrahin ang kanyang sarili. Kasi salita yun ng Diyos eh. Pure, dalisay. At wala sa Biblia ang kukontra sa ibang passages na nasa Biblia. Kasi ang prinsipyo ng Diyos ay iisa lamang. Doon sa parable of the wheat, bubunutin ang damo at susunugin. Dito, ang Panginoon nang nagsasalita, ang hindi namumunga ng mabuti, puputulin at susunugin. Parehas lang. Sa John chapter 15, ganun pa rin ang sinasabi. By their fruits, you shall know them. Sa pamamagitan ng kanilang bunga, makikilala mo sila. Bilang mga mananampalataya ba, ano ba dapat ang bunga na meron tayo? Ito yung bunga ng weeds. Yung mga damo. Simulan natin sa bunga ng mga weeds. Bago tayo pumunta sa bunga ng wheat. Okay? At hayag ang mga gawa ng laman. Individually and corporately. Sa makatwid ay ang mga ito, pakikiapid. Karumihan, kalibugan. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, bitterness to. Mga pagtatalo-talo, mga paninibugo, mga pagkakaalit-alitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, division, mga hidwang pananampalataya, mga kapanaghilian, jealousy, envy, mga paglalasing, mga kalayawan at ang mga katulad nito. Tulad sa mga bagay na ito ay aking pinagpapaunang ipapaalala sa inyo. Tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo. Na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Yun yung weeds. If we have this in our lives, it is time to amend ourselves. Ulitin ko ha? Kung meron tayo nito sa ating mga buhay, nagbibigay na ang Diyos ng pagkakataon, magbago tayo. Hindi ito sinasabi to condemn anyone, but to convict us that we need to make things right before our God. Magkaroon ng pagbabago. At kung ang church ay ganito, God is giving opportunity for the church to amend her ways. Kung ako ay meron nito at nasa loob ako ng church, sigurado ang church meron nito kasi nandun ako sa loob ng church. Hello? Tama po ba? Tama yun, di ba?
Kasi ang totoo lang, nakakahawa ang gawa ng laman. Kung sino yung lagi mong kasama, nagiging kamukha mo yun eh. Maliban mag-textan ka, hindi ko hahayaang makontaminate ako o ma-defile ako. Kahapon po, kagabi, ni-review namin yung dream sa online teaching na Nepal. At meron doon decontamination dream. Ang decontamination dream, iaalaw ng Lord na magkaroon ka ng panaginip para i-expose kung ikaw ay nasasagi o narurumihan dahil sa paligid na iyong kinabibilangan o kung saan ka naroroon. O doon sa mga taong iyong nakakasama. At doon sa decontamination dream, iaalaw ng Lord na i-expose yung mga nasa subconscious mind mo in order for you to have that desire to make things right before God. Ang decontamination dream ay kasama ito sa pagpa-flash out ng mga bagay. Doon sa decontamination dream, nagkaroon ako ng example. Isang worship leader, very in love kay Lord, at super anointed. Kaya lang, karoon siya ng panaginip. Sa panaginip niya, nakikipag-sex siya sa kapwa niya lalaki. Nung magising siya, nataranta siya kasi straight siya eh. Totoo siyang lalaki. At wala siyang karelasyon na kapwa lalaki. So straight siya. So dahil doon, pagkagising niya, bigla siyang luhod, iyak siya ng iyak kay Lord. Sabi niya, Lord, ang tumi-tumi nun. Bakit may ganun akong panaginip? Bakla ba ako? Kasi alam niya sa sarili niya, hindi siya bakla. Pero dahil doon sa panaginip, nagtanong siya, bakla ba ako, Lord? Alam niyo, nag-impress ang Lord's heart niya. Hindi. Tapos, binuksan ng Lord yung mga mata niya, nasa school pala niya, ang lagi niyang kasama, mga bading. At, kapag nagtatawanan yung mga bading, pati yung mga words sa mga bading, nakikihalakhak siya, nakikitawa siya. So, unknowingly, yung meron yung mga bading na yun na itatransfer sa kanya. Pero hindi siya bading, ha? There's a spirit na nadudumihan siya. Kasi kung sino yung lagi mong kasama, nagiging kamukha mo siya. Kung ano yung dumi ng lagi mong kasama, nahahawa ka. Kung chismosa yung kasama mo, one way or another, magiging chismosa ka. Kung critical o mapunahin yung kasama mo, one way or another, magiging mapunahin ka. Dati naman wala kang negative, magkakaroon ka ng negative. Kasi yun yung lagi mong kausap, yun yung lagi mong kasama. So, nag-brush on sa kanya. Kung ano yung meron yung mga baklang yun, hindi siya bakla inwardly, pero yung dumi ng lifestyle ng mga katropa niya, dumidikit sa kanya. Sabi ko doon sa Nepal team, ang mundong ito marumi. Kung ikaw ay nakasuot ng puting-puting damit at dumakad ka sa garbage dump, 100% sure ka bang hindi ka madadampian ng dumi ng garbage dump na yon? Yung damit mo, pagkaputi-puti. Kahit anong ingat mo, dadampi at dadampi yung duming yon. Kaya, inalaw ng Lord yung dream na yon doon sa kabataang worship leader para makita niyang kanyang sarili, kinakailangan pala marunong akong mag-shield. Marunong akong mag-shield na hindi yung mga kaisipan, mindset ng mga taong ito ay maging mindset ko na rin. Na yung okay sa mundong to, dapat sa akin bilang anak ng Diyos, hindi dapat okay yun. Pwede ko silang maging kaibigan, pero dapat hindi yung pamumuhay nila ay maging pamumuhay ko din. Sabi mo sa katabi mo, dapat lang. Pwede akong maging close sa kanila, pero yung dumi nila, hindi ko hahayaang makuha ko. Dapat may shield ako. Because I want to be pure in heart and pure in mind before the sight of my God. Kukuha po natin. Yun daw yung gawa ng laman. Ano naman yung bunga ng banal na spirito? Alam natin yan eh. By their fruits you shall know them. Nawala siya.
By their fruits you shall know them. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, joy, kapayapaan, pagpapahinuhod, patience, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan, at ipinako sa krus ng mga na kay Kristo ang laman, nakasama ang mga masasamang pita at mga kahalayan nito. Kung tayo'y nangabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, ay mangagsilakad naman tayo ayon sa Espiritu. Huwag tayong maging palalo na tayo'y nangagmumungkahian sa isa't isa, nag-iinggitan sa isa't isa. By their fruits you shall know them. At ang bunga, hindi mo siya makikita kapag all is well. Ulitin ko ha, yung bunga ng banal na Espiritu, hindi mo siya makikita kapag ang lahat ng bagay ay okay. Makikita mo ang bunga ng banal na Espiritu kapag may dumadating na, tak! Yung unexpected things na makukot unaware ka. Na, oops! Lord, sorry ha. Sino dito yung nagagalit pa hanggang ngayon? Ay, wala na, ako lang. Dapat kasama nyo na si Lord ngayon. Hindi na kayo marunong magalit eh. Hello? Uwi na kayo kay Lord. Perfecto na kayo eh. Sino yung nagagalit pa hanggang ngayon? Lahat tayo nagagalit pa. Pero pwede naman tayo magalit na hindi nagkakasala. Diba? Kahit nga ang Panginoong Yesus nagalit pero hindi siya nagkasala eh. Magalit ka dun sa ginawa, pero wag dun sa tao. Kasi, ang bunga ng banal na Espiritu, kahit palpak pa yan, mahal mo pa rin yan. Kahit palpak pa yan, di mo yan naaayawan, magbibigay ka ng benefit of the doubt dun sa taong yon. Na baka naman kasi, kaya lang niya nagawa yun kasi, yung ikaw magbibigay, ikaw ang magre-reason out sa kanya para wag kang magalit sa kanya. Magalit ka dun sa ginawa, dahil hindi naman kasi katanggap-tanggap talaga, pero never kang magalit sa tao. Pag naggalit tayo, hindi pa tayo nagkasala. Pero pag naggalit tayo dun sa tao, dun tayo nagkakasala. Dun sa ginawa, hindi. Pero dun sa tao, dun pa lang tayo magkakasala. Sino dito yung naiinggit? Oy, hindi na kayo naiinggit? Talaga lang ha? Galing naman. Hindi na kayo naiinggit? Praise the Lord! Doon sa hindi na marunong mainggit. Ako may mga times naiinggit ako doon sa namatay na, umuwi na kay Lord. Nung si Tintin, inuwi ng Lord. Nung si Ate Butch at yung iba pa inuwi ng Lord. Lord, kakainggit. Lalo na nung namatay ang nanay ko. Lord, kakaingit naman ng nanay ko, makakaharap ka na niya face to face. Ako nandito, ilang taong kaya pa, pa kita makita. At ilang taon pa ako lalaban para mapanatili ko yung purity of my heart. Samantalang ang nanay ko, nung nag-uusap nga kami ni na pastor, sabi ko, mababait kasi sila kaya inuwi na sila ng Lord. Tayo hindi pa tayo ganun kabait kaya hindi pa tayo inuwi ng Lord. Handa na sila sa pagharap kay Lord. Tayo hindi pa masyadong mga handa. At meron pa tayong mga gagawin pa. Sila tapos na yung assignment nila sa mundong to. Kaya inuwi na sila ng Lord. Hello? Hello? Mga kapatid, the fruit of the Holy Spirit will be seen when we come into a situation. Mga sitwasyon na hindi natin gusto at doon lalabas ang bunga ng ating banal na Espiritu. At alam niyo po, yung sangang masyadong maraming bunga, anong ginagawa dyan? Kanina ko lang nung naliligo ko. Kapag marami kang bunga, yung mga taong nasa paligid, kung hindi binabato, inayanig. Di ba? Yung inayanig yan eh. Bakit? Gustong malaglag yung bunga. Yung iba, dahil hindi na makontento sa pagbato at pagyanig, sinusungkit na. Kasi gusto yung bunga.
Mga kapatid, may katotohanan din dun eh. Kapag tayo ay mabunga, may mga bagay na ipahihintulot ang Lord para makita kung yung bungang yon ay mananatili sa atin o hindi. Merong isang pastor ako narinig, Abi, nalaglagan ako ng bunga. Abi, nalaglagan ako ng bunga. Sabi ko, uy, nalalaglag pa talaga ang bunga. The things that are happening around us are God's ways for us to consider our ways. Ang mga bagay na nangyayari sa paligid natin ay pamamaraan ng Diyos para i-consider natin yung ating mga pamamaraan. Kung ito nga ba ay ayon sa kanyang pamamaraan. To consider our lives, to consider our thoughts. Kung itong mga bagay na ito ay naka-align sa kung ano yung gusto ng Diyos para sa atin. Tingnan nga natin sa Hebrews. Punta na po tayo sa topic natin. Intro lang pala yun. Hebrews chapter 12, verse 25 to 29. See that you do not refuse him who is speaking. Wag daw nating aayawan kung sino yung naririnig nating nangangaral sa atin o nagpapaalala sa atin. For if they did not escape when they refused him who warned them on earth, much less will we escape if we reject him who warns us from heaven. At that time, his voice shook the earth, but now, ngayon daw, he promised, yet once more I will shake not only the earth, but also the heavens. This phrase, yet once more, indicates that removal of things that are shaken. That is, things that have been made in order that the things that cannot be shaken may remain. Therefore, let us be grateful for receiving a kingdom that cannot be shaken, and thus let us offer to God acceptable worship with reverence and awe, for our God is a consuming fire. Once more, God will shake not just the earth, but the heavens. Magkakaroon ng pagyanig. At sa mga nakaraang araw at buwan, may mga pagyanig tayong nararamdaman. Sabi ko, Lord, all truth is parallel. Kasi hindi lamang yung lupa ang nasi-shake kundi even yung mga Kristiyano kasama sa nasi-shake. Once more, I will shake again. Pag sinabing I will shake again, gagawin talaga ni Lord. Gagawin niya. Promise yun ng Lord na gagawin niya. Mag-shake uli siya. Kaya may mga nararanasan tayo sa buhay nating may shakings, may mga sitwasyon. Hindi dahil sa pahirap yon para sa atin o wala ang pabor ng Diyos para sa atin. Inaalaw ng Lord yung shakings para matanggal yung mga shakeable things at manatili yung unshakable things. Ano ba yung shakeable things? Yung mga pagtitiwala natin sa tao sa halip na kay Lord magtiwala. Yun. Yung pag-asa natin dun sa mga trabaho o edukasyon na meron tayo, sa halip na ang future natin ay iasa natin kay Lord. Ano pa ba yung shakeable things? Yung mga pera natin na meron tayo. Pera, no? Sino may pera dito? Yung mga pera na meron tayo. Nung nagkaroon ng denomination, yung pagpapalit ng monetary, talaga namang ang daming nataranta kasi meron pala silang naipon na nawala na ng value. Nakita kasi nila may anay na. Nakain na pala. Pinakatago-tago. Sa sobrang pagtatago, hindi na pakinabangan. Mga kapatid, there are things in our lives that are shakeable. At iaalaw ng Lord, i-shake tayo to remove these things. Nakakita ka ng sheep, yung pangsala. Yung pangsala. Pag dumaan doon, halimbawa yung sugar, asukal, pag dumaan sa pansala, yung pinong-pino ang lalabas. Pero ang matitira doon sa salaan, yung medyo malalaki ang butil.
Yung mga lumabas, siya yung na-shake. Yung natira, yung hindi na-shake. Kasi medyo malalaki yung butil niya. Sa buhay din natin, iaalaw ng Lord yung mga bagay na nararanasan natin para matira yung dapat matira. Mawala yung hindi dapat nasa atin. Kasama doon yung pagtitiwala natin at pananampalataya natin sa ating Diyos. Titing ko. Kasama doon yung pagtitiwala natin at mananampalataya natin sa Diyos. Bakit ka ba na-attend ng church? Bakit ka ba nag-worship? Kahapon, before yung online, at time ko 4 to 5, di ba? Kinakata ko yung bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Hindi dahil sa mga pagpapala, kundi dahil sa ikaw ay ikaw. Hindi ko kakanta, hindi ako songer. Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran kita? Hindi dahil sa pagpapala, kundi dahil sa ikaw ay ikaw. Kundi dahil sa ikaw ay ikaw. Paano kung mawala na ang lahat ng bagay? Magagawa mo pa rin bang sumamba kay Lord? Paano kung mawala na lahat ng bagay? Ang lalabas ba sa bibig mo, thank you Lord, I love you Jesus? O mariringgan ka na ng pagrereklamo? Paano kung dadaan ka sa isang sitwasyon na alam mong hindi ko kaya to Lord? Pero Lord, kung hindi na ako makahawak sa iyo, alam ko hawak mo ako. Yun pa rin ba ang masasabi mo? The unshakable things will remain. But the shakeable things will be removed. In our lives, in our church, there is a shaking. In God's church worldwide, there is a shaking. At hindi tayo exempted doon. Bawat isa sa atin may shaking. May mga pinagdadaanan. Pero ang tanong, mag-i-stay ba o mawawala? Mag-i-stay ba yung commitment mo kay Lord o mawawala? Dahil sa mga bagay na nangyayari sa paligid mo. Be not shaken. Huwag kang patinag sa kung anuman ang iyong nararanasan, sabi ng Lord. Be not shaken. Kahit pa iwanan ka ng lahat, manatili ka sa iyong pananampalataya. Kasi iwanan naman tayo lahat. Una-una lang yan eh. Be not shaken. Meron man o wala. Let God be our everything. Sabi ko nga sa mga kanta, Lord, timing, oh. Let God be our everything. Kung ang Panginoon Yesus ang everything mo, you have everything that you need. Hindi ka magkukulang sa lahat ng mga bagay. Be not shaken. May hawak ka man o wala, be not shaken. Okay man ang kalusugan mo o hindi, be not shaken. Naalala ko si Ate Butch eh. Sabi ko nun kina Ate Myra, yung preaching ko na huling attend ni Ate Butch dito sa church, huli ba o pangalawa sa huling attend, Timay? Hindi ko na matandaan. Pangalawa sa huling attend, no? Nakaputi siyang, blouse. Sabi niya sa akin, Ate Abby, okay na ako. Hindi ko siya naintindihan. Hindi ko siya talaga naintindihan nung sinabi niya yun sa akin. No, nag-uusap na lang ako, sabi ko, ay kaya pala, inassure lang ako ni Ate Butch na okay siya. Okay siya, wala na yung fear sa puso niya, wala na siyang pag-aalala, okay na siya. Tapos, pagkalipas pala ng ilang linggo, ilang buwan, iuwi na siya ng Lord. Kinakailangan niyang maging okay para sa pagharap niya kay Lord, okay siya. Hindi siya natinag kahit nagkasakit siya. Hindi natinag yung pananampalataya. Sabi ko nga, Lord, blessing siya para sa akin. I saw in her the woman that I should be. Nakita ko sa kanya ang isang babaeng dapat na maging ako. Kahit ano pa ang pinagdaanan niya, nanatili siya, hindi siya na-shake ng sitwasyon. Ikaw kaya ang may sakit, di ba ang hirap nun? Yung may nararamdaman ka sa katawan mo, kahapon lang, magpipreach ako ngayon, bigla akong napa-CR ng, oops, bawal lang LBM, Lord, magpipreach ako bukas.
Daing kagad ako kay Lord eh. Mahirap nakatayo ka sa excuse po, CR muna ako. Sabi ko, Lord, hindi pwede. Tapos nangangatog ako na parang nangihina. Sabi ko, kakatapos kong mag-training sa online, ganito pakaramdam ko, baka may nahit ako. Lagi akong ganun, pag may nahihit, meron ako nararamdamang kakaiba eh. May nahit ako, kain kagad ako ng lahat ng matamis. para ma-regain yung ano. Tapos, yun nga, pagka CR ko, saka ako kain ng lahat ng matamis na nandun sa kwarto ko. Kaya bawal ako maubusan ng pagkain sa loob ng bahay, loob ng kwarto. Mga kapatid, doon lang LBM lang yun eh. Sumbong kagad kaya, Lord, hindi pwedeng magtuloy to. Magpipreach ako bukas. Samantalang si Ate Butch, wala kang daing na narinig sa kanya eh. Nagpilin pa nga siya doon sa mga mahal niya na magpatuloy sa pananampalataya. Mga kapatid, unshakable faith. Be not shaken. The things in this world will shake us. And God will allow us to be shaken. To test us if we are unshakable because we have Him in our lives. To check us. To check us. Nang sa gayon, mabigyan tayo ng pagkakataon, maiayos yung dapat ayusin sa mga buhay natin. Nagre-reklamo na po ang tab ko. Kung dapat pala ay unshakable tayo, ano ba dapat yung ginagawa natin? What must we do? Sa John chapter 15, verse 4 to 5. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself, unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me, and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. For apart from me, you can do nothing. Sa panahon na ito na may shaking, mas lalo natin dapat isiksik ang sarili natin sa presence ng Lord. Para wag tayong malaglagan ng bunga. Litin ko ha, mas lalo nating isiksik ang sarili natin sa presence ng Lord. In other words, we should remain, we should abide in His presence, in His Word, and in His ways. Mas may pinagdadaanan tayo, mas lalo tayong magtagal o manatili sa Kanya, sa Kanyang salita, at sa Kanyang mga pamamaraan. Do not do anything aside from those things. Huwag kang gagawa ng mga bagay liban doon sa sinabi ko. Abide in His presence, abide in His Word, abide in His ways. Kasi kapag hindi tayo nag-a-abide sa Kanya, tiyak malalaglagan tayo ng bunga. Tiyak malalaglagan tayo ng bunga. Pero those people who are abiding in His presence, in His Word, and in His ways, hindi nalalaglag ang bunga nila kahit na may pinagdadaanan pa sila. Mas lalong nahihinog yung bunga nila. At imagine mo na kapag ang vine, ang branch ay hiwalay sa puno, makakapamunga pa ba yun? Na-preach na to sa atin, di ba? Hindi. At kahit nakadikit ang sanga sa puno, hindi naman siya makakapamunga sa sarili niya eh. Ang bunga niya nakadepende din lang sa pagdikit niya doon sa puno. Automatic sa isang sanga na mamunga kapag nakadikit siya sa kanyang puno. Ang word ng Lord, for without me, you can do nothing. Kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. In the times of shaking, in the times of world events, doon sa mga kaganapan sa mga panahon na to, this is the time na mas dapat nating seryosong ninanais na manatili sa kung ano ang gusto ng Diyos para sa atin. Bawal mong iwanan ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Bakit? Mawawala ka eh.
kasama ka dun sa na-shake. Mawawala't mawawala ka. For without Him, you can do nothing. Sabi ng Word of God, hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit. Kundi yun lamang mga taong nakikinig at nagsasagawa ng kung ano ang aking sinalita o aking sinabi. Sabi po dun sa makikita ang pagkakaiba ng weed sa wheat. Kasi yung wheat, kahit tumaas pa yan, hindi mamumunga yan. Pero ang wheat, automatic mamumunga siya. Bakit? Wheat siya. Ang wheat na hindi namunga, pupunutin at susunugin. Pero ang wheat na namunga, iha-harvest at dadalhin sa kanyang barn. May great harvest na parating. Hindi lang great harvest of the souls, dapat ginagawa natin yon, mangaral ng salita ng kaligtasan para sa mga tao. Pero may great harvest. And the angels of God will come to harvest the genuine saints of God. The genuine people of God na hindi na-shake, kahit na-shakeable ang mga bagay na nasa paligid. There is a great shaking because there is a great harvest. And God intends for you to be included sa great harvest. Dahil hindi ka wheat ka. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka weed. Hindi ka weed. Ang weed, walang halaga yun eh. Pero sa harapan ng Lord, may halaga ka. At pinahalagahan ka. Kaya ka ngayon nandito. At kaya ka ngayon nakikinig sa mensaheng ito, ikaw na nasa bahay, dahil mahalaga kay Lord. May value ka. Kung hindi ka mahalaga, hindi mo na maririnig to. Tong oras na to. Kung hindi ka gusto ng Lord na naghahanda, hindi mo na to maririnig pa. Pero dahil ikaw ay pinaghahanda ng Lord, kaya naririnig mo pa ito. Dahil God wants us to have the opportunity to amend our ways, to change our heart, to have a changed heart. Na nagde-desire, Lord, purify me. Kaninang sabi ko kay Ate May, kasi thank you for the privilege na masundo sa bahay. Hindi ako nakatulog, siguro mga less than 2 hours lang yung tulog ko. Pero dahil ayaw pa ng katawan ko tumayo, kumakanta ko yung purify me, pure as gold. Purify me, set my heart on fire. Paano nga yung Glyza? Ikaw nagpakanta nun eh. Pure as gold. Pure as gold. Paulit-ulit, yung stanza lang yun. Purify me, set my heart on fire, that I may come out pure as gold. Purify me, paulit lang, purify me, purify. Gising yung diwa ko, yung katawan ko tulog, kasi hindi nga nakatulog eh. Paano nga ba yun? Basta yun. Yun lang yung kinapaulit-ulit yung spirit ko, kumakanta, purify me, purify me, purify me. Mga kapatid, that is our goal. Hindi titingin ang Lord kung magaling ba tayong mangaral, magaling magsalita, o successful ang ating buhay. Hindi dyan nakatingin ang Lord. Nakatingin ang Lord intently. Ano ba ang laman ng puso natin? Are we preparing for His second coming? Are we purifying ourselves? Are we allowing God to purify us? Tayo po tayong lahat. As we go to worship, personalan, lapit tayo kay Lord. Lord, you know me much more than I know myself. May mga bagay na hindi ko alam sa sarili ko. At may mga bagay na alam ko, hindi nila alam. Kasi ako lang at ikaw ang nakakaalam. But tong oras na to, I come before your presence. I consider my ways. I consider my ways. I don't want to miss the opportunity tong oras na to magpaayos sa'yo. Hindi ko hahayaang bababa ako dyan sa hagdanan na yan na walang nangyari sa akin. Hindi ako naapektuhan ng salita mo. Kasi pag hindi na tayo naapektuhan ng salita natin, manhid na tayo.
Callous heart na tayo. Wala nang epekto ang kilos ng banal na spirito sa atin. Hindi ko hahayaang bababa ako dyan sa hagdanang yan na hindi ako naapektuhan ng kung anong sinasabi mo. May sinasabi ka sa akin dahil mahal mo ko. May gusto kang gawin sa akin kasi mahalaga ako sa iyo. Kasama ako sa mga taong babalikan mo. At tong oras na to, gusto ko maayos ako. Simula sa oras na to, gusto ko maayos ako. Hindi ako perfecto, Lord. Wala naman perfecto. Pero Lord, I open my heart, I open myself to whatever you want to do para ayusin ako. I allow you, I give you permission, Lord, na ayusin ako. Lapit tayo as we worship before God. Hallelujah, Father. Hallelujah, Father God. We worship you, Lord. In your own words, go to the throne room, to the presence of God. I-open mo yung sarili mo sa Kanya. Alam mo kung okay ka o hindi. At alam din naman ng Lord yun. Just talk to Him sa simpleng pamamaraan. At ang word ng Lord, ang sino mang lumalapit sa Kanya sa anumang pamamaraan, kahit kailan ay hindi niya itataboy. Dahil sa sobrang pagmamahal ng Lord sa atin, kahit palpak pa tayo, hindi niya magagawang itaboy tayo. Lapit tayo kay Lord.